warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. He is a child, tender and small, who dared to dream beyond them all. A soul set apart, common throne, born to life on November 12, 1970. In his tender, noble mind, he yearned to battle life's harsh twist and thorns in his heart. A hope burned bright to ease his parents' very plight. The late Mirado Senior Aton Oranda and Baito Darupo Oranda. He finished grade school in Pisok Proper Elementary School, now Haji Aton Bangal Elementary School, in the year 1984. With aching heart, a silent sorrow torn apart, yet the torn like heavy rain and bravely walked his destined road. He graduated at Luzon Vocational High School in the year 1989. Amidst the tangled thorns of poverty's embrace, he kept into college at Mindanao State University, Marawi City, and graduated in the year 1998 through his parents had little. Scarcely enough, he stood unshaken, steadfast and tough, holding fast dream shown apart. He shared his actual commitments and dedication in government services and programs beginning August 31, 2005. He crossed each trial and time turned aside when he met a woman who made his home anew. A teacher at Pilot Madrasa Incorporated, a lunatic Tambahador Oranda, and Grace with two amazing and intelligent sons, Al-Rajib Oranda, student at Mani Doctors College, taking up Bachelor of Science in Nursing, and Ryan P. Oranda, a student of Mindanao State University, Marawi City, taking up Bachelor of Arts in Islamic Studies, major in Sharia. With fire in his heart and purpose in view, he pressed on learning brave and true as he graduated his master's in Ateneo de Davao University, majored in government and administration, and graduated in the year 2015. He gathered victory rare and grand, a kind of legacy forever withstand. A victory scarred through toil and flame that earned him honor and noble name, to mention a few. Forest Ranger, Chief Timber Harvesting Utilization Planning Officer, Information Officer, CVMMA, UDP, NGT Coordinator, 2015. Forester 2, Chief Conservation and Development Section, DENR Centro Luzon, Davao Oriental, 2020. Forester 3, Chief Conservation and Development Section, DENR Centro Luzon, Davao Oriental, and Internal Auditor of Region 11 for Quality Management System. A member of Society, the Filipino Forester Incorporated. Deeds and Award Committee Chair of Pedro Davao Oriental. Teachers, friends, visitors, parents, and learners, let us know the soul behind the flame and walk the path that shaped his name. The Supervising Ecosystem Management Specialist, OIC, Chief Technical Services, Division, Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment Natural Resources Office, MATI,
Davao Oriental. Ladies and gentlemen, Romel Darupo Oranda. You may now take your seat. Magandang hapon po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Praise be to Allah for bestowing upon us good health, time and strength to celebrate this momentous occasion, the graduation of our dear elementary pupils. Thank you, Teacher To, Nadia Darupo Gaita, for the kind instruction. To our school division superintendent, Dr. Josephine El Padol, ably represented by Principal 4, Estrella Esperas, ma'am. The Haji Aton Bangal Elementary School Principal 3, Jose C. De Los Santos, ma'am. Esteemed teachers and staff, graduating class of 2025, proud parents, honored guests, and everyone gathered here today, my warmest greetings, isang makakalikasang hapon po sa ating lahat. And to my brothers and sisters in Islam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Congratulations to our class of 2025. You have reached a significant milestone, completing 6 years of elementary education. This is a testament to your hard work, perseverance, and the unwavering support of your families and teachers. Nakapot na ninyo ang usap ka mahinungdanong higayon sa pagtapos sa unong katuig nga elementarya. Usa kini kapamatuod sa inyong kahago, pagkamalaho tayo, kung walay hunong nga suporta sa inyong mga pamilya o mga magtutulog. So this 69th graduation ceremony is named Henerasyon ng Pagkakaisa sa Agapay sa Bagong Pilipinas. Generation of Unity, Partners in Building New Philippines, reflecting the Department of Education vision. Henerasyon sa pagkayusa, kauban sa pagtukod sa Bagong Pilipinas, na nagpakita sa tumuong sa Department of Education. This theme emphasized the importance of unity and collaboration in creating a brighter future for the Philippines. Gihatagan o gibugaton sa maong tema ang importansya sa pagkayusa o kolaborasyon sa pagtukod o mas maayong kaugmaon alang sa Pilipinas. Unity is the key to success. Ang pagkayusa mao ang yawi sa kalampusan. Further, it emphasizes the crucial role of the current generation in supporting one another and working together toward new and progressive Philippines. Ang tema ay nakatuon sa kahalagahan ng pagkakaisa at kolektibong hakbang upang magamit ang mas malakas at mas maliwanag na kinabukasan. Nagbibigay diin sa tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na magkaisa at magtulungan tungo sa bago at progresibong Pilipinas. Graduate, as you leave your alma mater, you are equipped with a strong foundation, knowledge, skills, and competencies that will serve as a stepping stone toward your future success. The education you receive here will empower you to face the challenges and opportunities that lie ahead. Samtang mobiya mo sa inyong alma mater, aduna na kay hinigiban og likod na pundasyon, kahibalo,
kahanas o mga kapasidad na mahimong mga lakang panulong sa imong umaabot nga kalampusan. Ang edukasyon nga nadawat nimo dinhi magahatag kanimo og gahom pagkatubang sa mga hagit ug oportunidad nga anaa sa unahan. Graduates, I want to share a piece of my personal journey. Mga nagtatapos, nais kong ibahagi sa inyo ang aking personal na paglalakbay. My elementary school days began in 1978, filled with dreams and successful future. Nagsimula ang aking pag-aaral sa elementarya noong 1978, puno ng pangarap na magkakaroon ng matagumpay na kinabukasan. However, my path wasn't easy. We struggled with poverty. There were days I couldn't afford school baon and school supplies, ngunit hindi madali ang aking landas. Nakikibaka kami dahil sa kahirapan. May mga araw na hindi ko kayang bumili ng baon o gamit pang-eskwela. To help my family, I sold fruits at school and sometimes trading goods for paper to earn a little extra money. Conquering poverty was a monumental challenge. Para matulungan ang aking pamilya, nagtitinda ako ng prutas. Anong mga santol gani lang Lunes sa una, bayabas. Pinagpalit ko yun sa ano ka ng mga papel, pinapagyuhan ako para na ako'y masulatan. Ang pagdaig sa kahirapan ay isang malaking hamon. My elementary graduation was deeply poignant. Ang araw ng aking pagtatapos sa elementarya ay lubhang nakakaantig. Due to poverty, a family illness, my two siblings and I were hospitalized. Dahil sa kahirapan at sakit sa pamilya, ako at ang aking dalawang kapatid ay na-confine sa hospital. One of my siblings succumbs to measles and passed away. Isa sa aking kapatid ay hindi nakayanan ang tigdas at pumanaw. We were still hospitalized when my brother was buried and I couldn't attend the funeral. Nilibing ang aking kapatid nang hindi kami nakadalo dahil nasa hospital pa kami ng aking kapatid. Our graduation was 2 weeks later. 2 linggo pagkatapos noon ang aming graduation. Grief stricken and without money. I couldn't afford a graduation outfit and missed the ceremony. I cried watching my classmates receive their diplomas on stage. A painful but resolute memory. That experience fueled my determination to strive for a better future. Dahil sa kalungkutan at katapusan sa pera, wala akong pangbili ng damit para sa okasyon. Hindi ako nakadalo sa mismong seremonya. Nakahilag ko atong natay. Kay nagtanaw ra ko nga nagligli sa bintana at bang ay balay diya sa una at bangani nga stage. Nagligli ra ko sa akong mga kuan sa bintana at bangani nga stage sa balay sa akong igabaw diya sa una. Nakita na ko ang akong mga classmates aning paso sa stage. Kundi paso sila. Ay makita man ako kaya ako magulat tanaw at bangani kanamay balay nga akong igagaw. Lipaso ang akong mga kining kauban, mga classmates. Gustuhon man ako pero dili kaya sa akong ginikanan at tumatay kay pertid yung paglisod sa akong ginikanan. Ginanood ko ito mula sa malayo, nasasaktan ngunit determinado. Ang karanasan yun ay naging inspirasyon ko upang magsikap. When enrollment came, I served and enrolled at Tupol Vocational High School. Nang dumating ang panahon ng pagpapatala, nagsisikap akong mag-enroll sa Tupol Vocational High School.
excitedly showing my enrollment card to my cousin who had helped me enroll. Masayang ipinakita ko ang aking enrollment card sa aking pinsan na tumulong sa akin sa pagpapatala. My high school academics were manageable. Kaya may man po ng foundation sa una dire sa elementary. Ito man po karoon, kaya nakita man nato sa mga estudyante, sa mga pupils. Thanks to a strong elementary foundation. Ang aking pag-aaral sa high school ng mga signatura ay kayang-kaya ko. Dali lagi kayo sa una, dili po yung bride ko, kaya naman ang aking classmate si Ma'am Mimi, Sierra Luna, bitman ako ni. However, daily expenses, food transportation, and school supplies were a constant struggle. Okay na ang problema namin sa una. Gayon pa man, ang pang-araw-araw na gastusin, pagkain at pamasahe, mga gamit sa paaralan ay isang patuloy na pakikibaga. My parents had limited income and were supporting my siblings' education. So, they couldn't always provide me with money. Ang aking mga magulang ay magsasaka at may limitadong kita at sinusuportahan din ang pag-aaral ng aking mga kapatid. Kaya hindi nila lagi kayang bigyan ako ng pera. To supplement my allowance, I work on Saturdays and Sunday upang madagdagan ang aking allowance. Nagtatrabaho ako tuwing Sabado at Linggo. Sometimes, I couldn't afford bus fare. Kasi una, mga bus pa man sa una. So, I'd wait for Baklutan Company. Napay mga team sa una nga nag-aagin na rin ka nang magkargaganin siya po ang silika o galing from Tagamot. So, moto ang mulaton, manghits niya ato. Feeding to Tagamot. I couldn't afford bus fare, so I'd wait for Baklutan Company trucks, feeding to Tagamot, saving my money for another day. So, ang katumasin na ako, karon kung maka-hits ko dito, para na po turuma. At iniimpok ang aking pera para sa ibang araw. Ang tawag nga na sa una, manghits me unya, sa mga 10-wheelers truck, or kaya, muhangyo ko sa mga driver sa una, na, boss, pwede mami mo kabit. Mukabit lang di ba, anak? Para lang hindi makapamasahe. So, masin na naman mo pamasahe. So, despite this hardship, I graduated in the school year 1988-89. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, nagtapos ako noong school year 1988-89. After graduating my high school, affording college became my biggest challenge. Wala mang yun. Paid din ato nga tayo, no? Determined to pursue my education and fulfill my ambition to help my family and build a better future. So, ambition din ako nga malamposon, no? Makataganta mo umayo nga kaugmaon with encouragement and support of my family. Siyempre, agin-encourage nyo ko sa akong ginikanan nga makahuman. I first applied for an Islamic Development Bank scholarship. Kanang ginatawag nila nga IDB sa una, kaya na may opera na. My application was rejected because I shared surname with a current recipient, my cousin. So, nag-apply ko, nagsulat ko, dilupad na kung akong igamit. Nagsulat ko sa Islamic Development Bank aron na ma-apply sa scholarship. Unfortunately, wala ko na tanggap tungkol kaya akong igagaw ko. Parehas na ako kapindido. So, balibaran ko sa IDB. So, undeterred, I continued free ko ng opportunity. So, wala ko nakuha, no? Wala ko nawala ng pag-asa. Then, a fortunate break occurred. My cousin's cousin needed someone to take the Mindanao State University Marawi City Scholarship exam in Sierrawan Torel, Davao City. So, paano, ang igagaw sa akong igagaw, hindi si Ma'am Najer, Daroko, igagaw man ako ni, nato yung tagatagong nga ning abot, niya nangita o ka ng, ano ba, estudyante nga gusto mo take o exam sa emisyon. So, nakuhan ko kining nangita kong pamaagi sa ako pag-take. Passing this exam guaranteed a scholarship with a monthly stipend, free tuition, dormitory, and transportation allowance. Lacking funds, I sold my citizen's watch for 500 pesos to cover the cost. So naman ko relo ato,
500 pesos ang ako pa. Citizens ang iyang brand. Ang karon wala pagin ko kapalit og relo. So gibalid dyan ako to. Kay para lang ko makapamasahe sa kuan kining Sirawan to relo. So I passed the exam and secured the scholarship. I initially intended to enroll in Bachelor of Science in Education, secondary, sa Inisio, Marawi City. But due to limited slots, I enrolled in Bachelor of Science in Public Administration. So dito, naka-enroll ko dito sa Public Ad. 2 years later, I shifted to Bachelor of Science in Forestry, completing my studies. So, nahuman na ako ang forestry. Kunya, katong kabats na ako nga 23 ni katao, manitig sa kuan, Sirawan Turil. Unong rami nga nakahuman ato nga batch. 23 mi nga nakapasar ato sa Region 11. Unong ra ang nakagraduate sa Inisio. So, pagkatapos kong makagraduate ng high school, ang pag-aaral sa kolehiyo ay naging pinakamalaking hamon ko. Determinado akong i-translate lang ako ng Tagalog ay para pasartab ko sa mga kuanato, hindi mga graduates. Determinado akong ituloy ang aking edukasyon upang matupad ang aking mga pangarap. Kasama ang paghimok at tulong ng aking mga magulang. Ang tulungan ng aking pamilya ang bumuo ng mas magandang kinabukasan. Kaya unang nag-apply ako, at kung ganin nag-istorya na ako sa IDB, kunya, nag-take ko kuan exam sa Mindanao State University sa Davao City. So, magpasa na ako tungod ato relo. Kunya, pangutat-utat mo mga graduates kung unsay title sa akong istorya. Karang maalala mo kaya ba? Pangutat-utat mo unsay title sa akong istorya karon. So, ganito. Na-reject man ko ato sa akong application. Ang aking apelido, may ka-apelido ako, so na-reject ko. Pagkatapos isang magandang pagkakataon, kapag dumating tong abot tong igagaw ni Ajer Daropo, Daita. So niti kong exam, pagtik na kong exam, nakapasar ko, tungod sa relo na siya. Graduating from Inisio was a proud moment. So proud with tayo nung nakagraduate ko sa Inisio. But the sacrifices I made along the way were far from easy. Ang pagtatapos sa Mindanao State University ay isang karangalan. Ngunit ang mga sakripisyo na ginawa ko sa paglalakbay na ito ay hindi madali. Being away from my family was the hardest part. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagiging malayo sa aking pamilya. I often felt lonely and miss my ina and ama ug ang akong mga igsoon, ang aking mga kapatid. Madalas akong nakaramdam ng lungkot at namimiss ko ang aking mga ina at ama, mga kapatid. There were times I considered giving up and returning to Davao. Kay Marawi City man to, so gusto na ako muli sa Davao. But then I remembered my dreams and determination. I had to achieve them. May mga pagkakataon na naisip kong sumukok at bumalik sa Davao. Pero naalala ko ang aking mga pangarap at ang determinasyon kong makamit ang mga ito. Money was always tight. Ang aking allowance mula sa universidad ay halos hindi sapat para sa pangunahing pangangailangan. Lalo na kapag may mga karagdagang gastos tulad ng mga gamit sa paaralan, field trips o iba pang mga kinakailangan. Para madagdagan ang aking kita, nagtatrabaho ako ng part-time, nagtatrabaho kasama ang aking mga kaibigan tuwing Sabado at Linggo. Nag-apply din kami para sa pansamantalang trabaho sa Ayala Resort sa loob ng campus para lang mabuhay. So kayo sa Manggol, sa Inisio, kung Sabado Domingo na kasal sa Ayala Resort. Dito, wato mi atong manager niya, muhang yun nga, pwede ba boss nga, manghugas niya ng mga kuhaan kining bangko. Niya, mo pa akong sabunan para gamito nila sa kuhaan. Niya, libre na may kaon na ito. Ano buwa ko sa una. So, sa mga bakasyon sa semester, hindi na, sa mga bakasyon sa semester, hindi ko lagi kayang umuwi dahil iniipon ko yun para sa susunod na pasukan. Usahay ka ng pag-semestral break, dili ako nag-auli, kaya na may transportation allowance sa una,
ginatigom na lang nako. Kailangan kong humanap ng paraan para kumita ng dagdag na pera para makaipon para sa aking pag-aaral. Isa pang sakripisyo na ginawa ko ay ang pagiging student assistant sa MSU. So, nag-apply po student assistant sa MSU. Ang posisyon ay may allowance na 450 bawat buwan. Naatasan ako sa Office of Vice Chancellors on Academic Affairs kung saan tumutulong sa pag-compute ng mga evaluasyon ng mga professor batay sa mga ratings ng mga estudyante. So sa college manggod, ang tanan nga mga professor dito, once nga nagtudlo na sila, tagaan mo kanang apit na ang ending sa semester, tagaan ng mga estudyante yung evaluation. Kunya i-evaluate ninyo kung unsa ang performance sa katong professor or instructor nga nagtudlo sa inyo. So ang katong ilang output, mao to ang gina-compute namo sa Office of Vice Chancellors for Academic Affairs. So nagtrabaho rin ako bilang student assistant sa Office of Admission sa MSU Marawi City kung saan kinukompute ko ang mga grado ng mga scholar para matiyak na makamit nila ang kinakailangang general percentage average. Ginawa ko ang lahat na ito para mabuhay at maituloy ang aking edukasyon. So sa una, katong student assistant ni, gina-transfer ni ba usay dito ka sa College of Forestry, dito ka ibutang ka dito sa Office of Vice Chancellor of Academic Affairs, ibutang ka dito sa Office of Admission. So ang akong trabaho sa admission, katong tanan ng mga scholars, gina-compute na ako ang ilang grado kung nakamintin ba sila sa ilang scholarship o wala. Muna akong trabaho as student ko dito, student assistant. Nakakalungkot, hindi nakadalo ang aking pamilya sa aking graduation dahil sa gastos sa paglalakbay patungo sa MSU Marawi City. So wala yun pa ginikanan nito nga nakatambong kay layo man ang Marawi. So ultimo pamasahe sa una maglisod yun ang akong ginikanan. Kay layo man. Nagtapos ako kasama ang aking mga kaibigan, isang mapait na karanasan. Ngunit nagsisikap ako para sa aking kinabukasan. Pagkatapos kong makagraduate ng kolehiyo, nagporsigi akong kumuha ng Master's Degree in Public Administration sa Ateneo de Davao University. Determinado akong makamit ang tagumpay sa aking posisyon at hindi ko haayaang may anumang hadlang na pumigil sa akin. Pinagsama ko ang trabaho at pag-aaral at epektibong pinamamalaan ang aking oras. So time management, pag mag-eskwela di ay dapat nakay time management. Mula Lunes hanggang Biyernes, nagtatrabaho ako bilang isang empleyado ng gobyerno. At tuwing Sabado, pumapasok ako sa paaralan upang mapabuti ang aking akademikong kahusayan at maganda para sa isang mas mataas na posisyon. Nag-enroll ako sa aking master's program noong ikalawang semester ng academic year 2001. Ngunit ang mga pinansyal na problema ang pumipigil sa akin na matapos ito sa takdang panahon. So wala gid nako siya nahuman tungod sa ang atong kwarta ko, dili siya bastante. Napahinto ako noong academic year 2003 at hindi nakabalik sa pag-aaral hanggang academic year 2014. Sa wakas, natapos na ako ang akong master's degree atong 2015 na puno ng pagmamalaki at tagumpay dahil napagtagumpayan ko ang maraming hamon at sakripisyo. Sa kasamaang palad, hindi ako nakadalo sa seremonya ng pagtatapos dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. My story is a testament to the power of perseverance and determination. Never give up on your dreams, mga graduates, Ang aking kwento ay isang patunay sa kapangyarihan ng pagtitiyaga at determinasyon. Huwag kayong susuko sa inyong mga pangarap. I am deeply honored to be your guest speaker today as an alumnus of Pisok Prater Elementary School and now Haji Atun Bangal Elementary School. I am grateful for this opportunity. I would like to thank the graduating class, the dedicated teachers, mga teachers, and Principal Trey Jusel C. De Los Santos, ma'am, for their trust in me.
Lubos akong nagagalak na maging paunawing tagapagsalita sa araw na ito. Bilang isang dating mag-aaral ng Piso Proper Elementary School, ngayon ay Haji Atul Bangal Elementary School, lubos ang akong pagpasalamat sa pagkakataon ito. Nais kong pasalamatan ang graduating class 2025, ang dedikadong mga guro at ang punong guro para sa kanilang tiwala sa akin. Ang aking tagumpay ay nakamit dahil sa patnubay ng aking mga magulang, suportang moral at pinansyal, mga guro noong ako'y elementarya pa lamang, and my better half na akong Mrs. Diha Alona T. Uranda, at lalong-lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat sila ay tumulong sa akin sa paghubog ng aking kinabukasan na naglagay sa akin sa pedestal kung nasaan ako ngayon. Magpakailanman akong nagpapasalamat sa Piso Proper Elementary School, ngayon Habis Haji Atul Bangal Elementary School, ang aking alma mater. To the parents, your tireless support and moral and financial has been instrumental in your children's success. You have made sacrifices to ensure their education, and your dedication is truly commendable. You are the true heroes of your children. While this is a celebration, remember that more challenges lie ahead. Continue to guide and support your children as they pursue their dreams. Sa mga magulang, ang inyong walang sawang suporta, moral at pinansyal ay naging susi sa tagumpay ng inyong mga anak. Nagsasakripisyo kayo para matiyak ang kanilang edukasyon at ang inyong dedikasyon ay tunay na kapuri-puri. Kayo ang tunay na bayani ng inyong mga anak. Bagamat ito ay isang pagdiriwang, tandaan na may higit pang mga hamon sa darating. Patuloy na gabayan at suportahan ng inyong mga anak habang ipagpatuloy nila ang kanilang mga pangarap. To the teachers, you are the second parents of these graduates. You have nurtured their mind, instilled values in them, and prepared them for the future. Your dedication and hard work are truly inspiring. Kayo ang mga guro na nagsisilbing ilaw sa landas ng mga mag-aaral. I know that each of our teachers has a story where their only wish is to help and guide you graduates in acquiring knowledge that will serve as the foundation for the next chapter of your dreams. You deserve our gratitude and respect. So graduates, let's give teachers a round of applause, please. Palakpakan po natin ang ating mga guro. Graduates, cherish this moment. Embrace the challenges ahead. Knowing your parents, teachers, and this school are always in your corner. Sa buhay ang inyong natutunan at gamitin ito upang maging kapaki-pakinabang sa inyong komunidad. My dear graduates, as you stand here today on the threshold of a new chapter, remember this: your elementary education is not an ending, but a beginning. It's the foundation upon which you will build your future, a future brimming with possibilities. The world await your unique talents, your bright minds, and your boundless potential. Embrace the challenges that lie ahead, for they are opportunities for growth and learning. Never be afraid to ask questions, to explore, to dream big. The path to success is rarely straightforward. It opens paved with obstacles that test your resilience and determination. Let these challenges shape you, strengthen you, and propel you forward. Mga minamahal kong mga nagtatapos, habang nakatayo kayo rito ngayon sa bisperas ng isang bagong kabanata, tandaan ninyo ito. Ang edukasyon sa elementarya ay hindi isang katapusan, kundi isang simula. Ito ang pundasyon kung saan itatayo ninyo ang inyong kinabukasan. Isang kinabukasan na puno
ng mga posibilidad. Inihintay ng mundo ang inyong natatanging talento, ang inyong matatalinong isipan at ang inyong walang hanggang potensyal. Yakapin ang hamon na darating sa inyo dahil ang mga ito ay mga pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Huwag kayong matakot magtanong, mag-explore at mangarap ng malaki. Ang landas patungo sa tagumpay ay bihirang maging tuwid. Madalas itong puno ng mga hadlang na susubok sa inyong katatagan at determinasyon. Hayaan ninyong hubugin kayo ng mga hamon na ito, palakasin kayo at itulak kayo pasulong. Remember the lessons you have learned here, not just in the classroom, but also from your teachers, your friends, and your experiences. Carry these lessons with you and let them guide as you navigate the exciting journey that lies ahead. Tandaan ang mga aral na natutunan ninyo rito, hindi lamang sa silid-aralan, kundi pati na rin mula sa inyong mga guro, mga kaibigan at mga karanasan. Dalhin ninyo ang mga aral na ito sa inyo at hayaan ninyong gabayan kayo ng mga ito habang tinatahak ninyo ang kapanapanabik na paglalakbay na nasa harapan ninyo. Tandaan din ang kinabukasan na hindi lamang nabubuo sa isang individual na pangarap, kundi sa pinagsamang pagsisikap ng isang nagkakaisang henerasyon. Before I will end my message, let me leave you a quote from Eleanor Roosevelt. The futures belong to those who believe in the beauty of their dreams. Ang kinabukasan ay para sa mga naniniwala sa kagandahan ng kanilang mga pangarap. Maraming salamat po at binabati ko kayo, Class of 2025. Thank you so much.